FM. Ultimate source of music and information. In Tacloban City, you are listening to 91.1. 91.1 Max FM. Ang saya to the max. Ang masunod, isa kabayad nga programa. Ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, wag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Niyugan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Alright, good morning sa lahat. Kayo'y nakikinig sa Masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng nyog sa probinsya ng Sultan Kudarat, School on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagnyunyugan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh sa lahat. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Donna de la Victoria Liuno, ang Acting Information Officer and Feeds Manager ng Office of the Provincial Agriculture Sultan Kudarat. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Ms. Shirley Beldia. Itong program ay hatid din sa atin at makikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at mga piling lokal ng pamahalaan. Kaya inanyayaan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela, mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa impilan ng 99.1 Max FM Tacloban City, Nutri-Eskwela 92.1 FM Radyo Kadulangan at may replay po tayo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.1 FM Radyo natin Libak. Alright, mayroon tayong dito, official text line kagaya nga ng ini-air namin dati pa guys para sa ating mga queries and greetings. Just text 0969-017-8136. Okay, ulitin ko po ang ating text line is 0969-017-8136. Kaya sa lahat ng mga farmers natin ngayon, alam ko excited na ang mga kanyog mula sa Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo. Kaya simulan na natin ang ating programa. Nung Lunes nga pala ay nakasama natin si Ma'am Jennifer Gallego at yun po ay together with Sir JL.
At ang kanilang topic po, sir, ay ang integrated pest management. Saan So alam natin na maraming medyong mas dumagdag yung kaalaman ng ating mga kanyugan dyan. Hello sa inyong lahat. ang pangangailangan? Niudigan Okay, before tayo magpatuloy, mayroon tayong koko tanong dito. Sige. Ito yung kuko tanong natin for today. Magbigay ng halimbawa ng sakit ng nyog at paano ito maaagapan. Okay, ulitin ko yung tanong guys ha. Magbigay ng halimbawa ng sakit ng nyog at paano ito maaagapan. I-comment sa ating Facebook Live or mag-text sa ating official text line 0969-017-8136. At mamaya lamang ay babasahin natin yung inyong mga answers. Okay, inyong mga kasagutan. sa kaginhawaan. Okay, bago tayo official na magsimula guys, batiin muna natin ang ating mga kanyog na nakikinig ngayon. Hello sa inyong lahat at magandang buhay sa mga kanyugan natin, sa mga farmers natin na nakatutok ang kanilang tenga sa radyo. Alright? At yung mga nakatutok sa kanilang, sa ating Facebook Live. Hello sa inyo and good luck po. Binabati natin nga pala ang ating mga friends dyan at kanyugan sa President Quirino. Hello to Melanie Andres Dumali. Alright? And of course, good morning din daw si Ma'am Raida Pendaton. And hello daw Sir Jess. Hello daw sabi ni Mama Melanie Dumali. Hello rin ma'am, good morning. Taga President Quirino po kayo, sir? Tantangan po ako ma'am, San Felipe. Okay. So, kapatid ka. Ano nga yung sa Ilocano yung kapatid ka? Kabsat? Kabsat, Ah, adik. Wengamin. Okay. Alright. And of course, hello then Aladdin Isamidon from Malingon, President Quirino, Sultan Kudarat. Hello sa inyong lahat. And to all the OPAG staff of headed by Ma'am Estela Haligado. Hello po sa inyong lahat dyan. And good morning po. Hello Sally Memoria. And of course, hi Sol. Thanks for watching. And of course, want to say good morning sa lahat ng mga taga Basak, Libak, Sultan Kudarat. And Ma'am Prezilla, morning po. Hello, good morning. And of course, wag natin kalimutan ang lahat ng mga provincial coconut SOA coordinators natin na katuwang natin kagaya ng Libak, Calamansig, Bagumbayan, Esperanza, Isulan, President Quirino, and Columbio. Ayan, yan yung mga katuwang natin, sir. 7 municipalities po ang may mga enrollees natin ngayon. Ang siyang pinagpupunan ng sambayanan ng pangangailangan. Alright, before po tayo magpatuloy or para po sa ating proper discussion, magbabalik po tayo pagkaraan lamang ng ilang reminders. Masaganang Kokobuhayan. Ating kaagri, alam mo bang laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating probinsya? Ito ay isang sakit ng baboy na nakamamatay at lubhang nakakahawa sa ating mga alagang baboy. Kailangang maobserbahan ang inyong alagang baboy kung mayroong sintomas ng ASF katulad ng mataas na lagnat, pamumula ng balat at walang ganang kumain. Kung meron ang mga sintomas na ito sa inyong mga alagang baboy, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na Agriculture Office. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF, ating sugpuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Nagbabanta na naman ang sakit na bird flu sa ating lugar. Kailangang mapigilan ang paglaganap nito. Narito ang mga dapat gawin upang maprotektahan ang inyong mga alagang itik, pato at manok. Una, panatilihing malinis ang kanilang tirahan. Maghugas ng kamay at i-disinfect ang mga kagamitan, mapadamit, bota, egg tray o pinapagkainan ng inyong mga alaga. Iwasan muna ang pagpapahiram ng mga kagamitan. Pangalawa, panatilihing isara ang bakuran o kulungan ng inyong mga alaga at huwag basta-bastang magpapasok ng mga bisita o ligaw
ginagalaw na hayop sa loob. Maging mapili din sa pagbili ng inyong mga alagang hayop. Pangatlo, importante rin na maging masuri at obserbahan ng inyong mga alaga araw-araw pati na sa kanilang iniinom at kinakain. Pang-apat, gawin ang tamang disposal o pagtatapon ng mga basura, dumi at patay na mga hayop upang mapanatili ang kalinisan sa inyong mga kulungan. Sundin ang inyong biosecurity plan upang paglaganap ng bird flu ating mapigilan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Region 12 at ng hindi lang ito. Dahil laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating bansa, tandaan lamang ang biik tips upang makontrol ang pagkalat nito. B. Bawal ang paglalabas ng baboy at mga produktong baboy galing sa mga lugar na may kaso ng ASF. I. Iwasan ang pagbibigay ng karneng baboy o lamaw. I. Ipagbigay alam sa pinakamalapit na agriculture office ang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. K. Kaukulang parusa ang naghihintay sa mga susuway sa mga patnubay na ito. Pagdating sa pagsugpo sa ASF, tandaan lamang ang biik tips na ito. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF ating sugpuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Niyubigan tayo para sa kinabukasan. Huko ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Alright, we're back sa ating mga kanyugan. At tayo nagbabalik at ang ating programa kaya para simulan ang ating nabubulol ako ngayon kasi kasama ko. Iba pag personal na kasama yung nagsasalita sa radyo, okay? At ito po yung ika-6 na episode po. Ay, ika-8. Alright. Ika-8 episode po ngayong araw ng Lunes. Kasama natin live sa ating himpilan ang ating agriculturist 2 ng Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat na si Sir Jesus Dakaya para talakayin po ang harvest and post-harvest management of coconut. Sir, batiin po natin ang ating mga tagapakinig. Una sa lahat, magandang umaga sa iyo, ma'am, Donna. Hello po. Sa ating School on the Air na enrollee, magandang umaga po. At saka yung mga kapwa ko mangunguma din po sa inyo. So, pwede na magsimula si Sir para sa kanyang discussion. Ito, talaga, pag si Sir ang professor ko, makikinig talaga ako. Kayo mga nakakita via FB Live, talaga magko-concentrate ito, Sir. So, sa mga radyo naman, makinig po tayo ng maigi. Go ahead, Sir. Okay, magandang umaga po. Ang topic po natin ay sa coconut harvesting and post-harvest operations. Sana makabigay rin ito ng dagdag kaalaman sa ating mga kasamaan na mangunguma sa niyog. So, ang una po ay sa ating cocoa fruit. Sa cocoa fruit, it's a coconut fruit considered is a drop and not a nut. A drop, sabi niya, a type of fruit na which is binabalot po siya ng fleshy part, yung single coat shell. So, it consists na ang smooth, waxy epidermis. Ito yung outer part ng yung bunga ng niyog na nakikita natin na makinis at saka parang madula siya titignan at hawakan. Then, ang susunod nito nga part ay ang fibrous mesocarp. Ito yung husk na ginagawang bunot. Yung bunot na ginagawang cotton o yung twine ang part nito. Then, ang isang part ng niyog nito is a hard endocarp. Ito po yun siya, yung shell, yung paya na ginagawa natin uling, ginagawang carbon na
ginagamit sa tulad ng pagkakarbulitin ng mga soft drinks, ganon. Ito po yun siya. Then, ang isang part na po naman niya ay ang seed coat or yung tista. Yun siya yung bumabalot sa laman, yung pagdating na madry siya, yung kopra, yung laman ng niyog na ito. Then, sa yung meat, ang isang term nito is albumin. Ito yung kopra na siya, yung laman na mismo na ginagawa nating kopra. At ang last, yung na part niya ay yung coconut water. Dito po nabubuo yung buong bunga ng niyog. Ito po yung mga parte niya. So, pagdating naman po sa pag binalatan natin yung niyog, makikita na natin yung shell na endocarp, ang tawag nun, shell or yung paya, nagaprotekta sa laman ng niyog para hindi po siya ma-damage, ma-atake ng mga sakit na sa niyog na nangyayari. Then sa pag nabuksan na yung niyog, may tatlo po siyang tinatawag natin mata. Yung dalawang mata niya, yun ang tinatawag natin na plug pore. Hindi siya ganong nagagamit kasi wala siyang butas. Only isang mata lang sa tatlo na yun, yung functional pore, doon lumalabas yung shoot or yung tubo ng niyog natin. So, pag biniak po natin yung isang niyog, sabi natin na vertical pagkabiyak, kasama yung balat, ma-identify natin, makikita na natin sa loob niya na una, yung sabi natin na functional pore niya, yung doon lumalabas yung tubo ng niyog at saka yung ugat. At saka, of course, yung exocarp, yung epidermis, nandyan na rin siya sa yung pinaka-outer talaga na part ng niyog. Then, sunod yung mesocarp, yung bunot niya na sabi ko kanina, ginagawang yung kutson, yung fiber twine. Diyan din nakukuha yung kukupit na hinahalo natin sa kadalasan ginahalo natin sa mga mahilig magtanim ng bulaklak. And of course, sa loob niya, ang sunod dyan, yung endocarp, yung shell, ang sa loob, yun yung tinatawag nating apple. Apple means, yung isang term nito is hostorium niya. Yung kung sa Tagalog is para, o sa Ilonggo yata yung buwa, sabi niya. Yun yung magiging pagkain ng tumutubong shoot niya ng niyog hanggang sa habang hindi pa siya habang lumalaki yung tubo ng niyog, yan yung magiging pagkain niya, yung apple, yung meat, until sa time nga maubos niya yung buong niyog pag naitanim na siya. Yan yung magiging baon niya habang hindi pa na gaanong nakakatulong sa kanya yung ugat niya na lumalabas. So, yan siya ang part ng niyog na makikita natin na it's also na magiging ma-harvest natin siya pagdating ng araw yung pag-mature niya. Okay? So, dito naman po tayo sa development of the nut from flowering to harvesting. So, dito, makikita natin from yung stages ng pag-develop nitong bunga ng niyog. So, sa male flower or the pollen phase is 0 to 1 month. Doon siya occur yung pollen ng niyog. Yung male flower ng niyog kung saan para ma-pollinate niya yung female flower, yung buttons. Na ang female flower is
nandun po rin siya sa 1 buwan hanggang 2 buwan na pag-develop. Then, after 5 to 16 months or 5 months, magsisimula na rin mabubuo yung katapos ng pag-pollinate ng female flower, magkakaroon na ito siya ng fruit sheeting. Mag-start na maglaki yung button na pollinate, magiging bunga na siya. It takes 3 to 4 months po yan siya habang lumalaki. Then, pagdating niya ng 5 buwan, magpo-formation na rin yung kernel niya, yung laman, kung saan isa yun sa mapapakinabangan natin, matitikman natin pagdating ng araw na magiging buko na siya habang nadidevelop po siya. Then sa pag-start ng dark color ng shell niya, nasa kuha na po siya, nasa 10 buwan hanggang 16 na buwan po. So nabubuo na yung nagahardin na dyan po yung shell niya na siyang magpoprotekta sa laman ng niyog po natin, laman ng niyog. Then pagdating naman po ng 11 months to 16 months, diyan na po natin malalaman magkakaroon na siya ng slosh yung niyog. Mag-uuyog na yung tubig niya sa loob. Ibig sabihin, nabuo na yung laman ng niyog na ito. Then, not usually peak, sabi niya, 12 to 16 months. Pwede na siya pagdating ng 12 months niya. Kasi from pag-development niya, pwede na po siyang ma-harvest. Ito na yung time na harvestin hanggang pwede 16 months po yan siya. Minsan, mahintayin na lang natin mahulog, abot yan ng 16 months. Pero usually, 12 months, kailangan ma-harvest na natin siya at mapakinabangan na po. Then, dito naman po sa yung husk niya, nag-dry out, nag-start na siya mag-dry. Yung balat niya, pagdating ng 13 months hanggang 16 po. Nagiging dry na yung endocarp, mesocarp niya at saka yung epidermis. Yun na yung, sabi ko kanina, gagawin, pwede gawing yung kutson na maganda nga na hindi siya mainit at saka yung kukupit niya na ginagawang pandagdag sa pagtatanim ng bulaklak. Maganda rin po ito. Then sa not completely ripe, talagang hinog na siya pagdating ng 14 months hanggang 16 months. So ito na rin yung time na dapat pwede na natin talagang kuprasin yung niyog natin. Magiging as we go on magiging kupra siya. And itong nut poles na po, of course, pag yung dapat tayo mag-harvest, but pagdating ng 14 months to 16 months, mahuhulog na lang po yan siya na kung pwede na natin siyang pulutin na lang. Lahing na siya, yun na lang tawag doon. Dry na siya eh. So, mahuhulog na talaga yan siya. So, umabot na siya sa 14 to 16 months. At saka, dito naman po tayo sa young tender nut development. Ito yung magsisimula tayo sa buko. Okay? So, 5 to 6 months, may sabaw na yan siya. Pero hindi pa siya nag-slosh. Nasa development pa lang siya ng Tapos, ang lasa ng sabaw po niyan, hindi pa medyo maasim pa dahil siyempre hindi purely develop yung niyog.
Then ang kanya meat, nagsisimula pa lang siya to gelatinous, yung papunta na siya maging buko. Pagdating ng 6 to 7 months na, yon, mag-uumpisa ng tumamis yung sabaw niya dahil sa buko na taran. Then yung laman niya, soak to take meat. So from yung malambot pa siya, then mapunta na siya sa kumakapal na siya yung laman niya, papunta na talaga siya sa buko. Okay? Then sa 7 to 8 months, ito na yun siya, na yung sabaw talagang matamis na, buko na po talaga siya. So pwede na siyang kulabo, sabi nila, buko. Okay? So, yung laman po niya, meat to continuous to taken. Pero yung laman niya, continuous na yan siya kumakapal, hanggang sa darating ang panahon na 9 months na siya to mature. And, of course, ripen na siya. So, yung taste ng sabaw niya, matamis pa rin, dahan-dahan na siyang nagdi-decrease na siya. Tingling sensation can be, sabi natin na yung maalasahan mo na rin yung nagkakaroon na siya, parang yung gata, parang may nag-i-start na doon yung pagpan ng mantika niya. Sa age na po na yan. Ito rin po siya is not suitable na for fresh meat consumption. Kasi para na yun siya sa kupra pagdating ng buwan ng 9 months to mature and ripen. Okay? Para sa kinabukasan. Dito naman po tayo sa commercial young nut standard. Tingnan ko nga nung binabasa ko, ang ginawang halimbawa dito, aromatic So, yung aromatic coconut na siguro yung mga naunang mga nag-lecture din dito, talagang buko pandan, aromatic, talagang matatanumis naman talaga na niyog ito sila. Ito yung silang for buko purposes talaga. So, dito, yung parameters niya, sabi niya, yung circumference niya is standard ng sa tingin ko ito aromatic greater 45 cm yung circumference niya. Pag sinukat mo yun pabilog, minsan greater, sabi niya, dahil yung iba malalaki, nagkakaroon lang siya ng hindi naman ganong malaki, sabi natin, kasi ang aromatic is yung sa sizes lang ng aromatic na pag kunti sila medyo lalaki kunti siya, pero normally small siya ang size ng aromatic. Not others na mayroon talaga yung para kopra natin na umaabot siya ng medium to large, so malalaki na yun sila. Pero ito po siya is pang buko pa lang. Then sa volume ng water ng young coconut na ito is only 250 ml. Kung ilalagay natin sa baso, yung normal na baso, isang baso talaga siya pero matamis naman. So ito yung, then ang kanyang laman, meat, is 100 grams. So mula buko man yan siya, yung normal na nga buko na sabi natin na yung kulabo na nga, hanggang sa mag-mature yan siya, hindi nakakapal yung laman niya, ganun na lang din siya katulad ng buko. Pero yun lang, because nag-mature na siya, hindi na rin siya pwede makain. So for seedlings purposes na lang. Hindi naman, kung puprasin mo naman, maliit lang din ang nakukuha mong laman. Then sa meat thickness niya, ito yung sabi nila namin na 4.6 to 6.15 millimeter siya. Kapal ng laman niya. And then sa yung meat firmness,
lesser than 3 pounds po siya. So, pag buko pa siya, malambot pa talaga. Mapiga nyo pa nga eh. Dahil sa... siya pang bukayo, sir. Hindi rin po, ma'am. Dahil manipis po siya. Pangbuko lang talaga. Tulad ng, yun nga, yung isa, yung buko pandan, yung itong aromatic usually. Then, itong percentage ng total soluble solids niya, greater than 5%. So, kunti lang yung laman. Hindi talaga siya pang copra purposes itong niyog nito. Yung nga, sabi niya, sa commercial, young not for standard, sabi niya. Then, ang acidity po nito, greater than 5 po. So, okay, so dito naman po tayo sa harvesting ng coconut. Utilization of the coconut start with harvesting. So of course, para mapakinabangan natin yung niyog, harvest na tayo. Then ang frequency ng harvest, of course, ng mature nuts na yon, 1 bunch per month yung hinarvest natin. Ito na yung para copra na ito po siya. Based naturally dropping, then common practice usually ang hinaharvest natin is 2 to 3 bunch. Kaya sa isang taon magharvest po tayo is 4 times po lamang. Pero depende naman po yung harvestin natin kasi ang purpose ng 4 times lang tayo mag-harvest sa isang taon. One is yung magkaroon tayo ng cost saving. Siyempre, mahal din yung mga labor lalo na ngayon, di ba? So, sa labor pa lang, kailangan planuhin talaga siya kung paano tayo na hindi kaano magastuhan para magkakaroon pa rin tayo ng magandang income sa niyog, sa kupra na ating ibibenta. Then, usually, kasi sa guidelines ng ng pag-harvest ng niyog natin is sa edad po niya 11 to 12 months. So, in 2 months sa tall, of course, dalawang batch yung ma-harvest natin. Ito na yung mga mature nuts na pwede na nating kuprahin. And sa dwarf naman, pwede tayong mag-harvest na depende sa sa dwarf naman, pwede tayong mag-harvest ng monthly, bawat buwan. As long as na yung bunga ay matured na siya. Okay? So, dito po tayo sa harvesting standard. Sa 9 months or less, it is for young coconut or buko. So, ang edad ng buko pala, ang hinaharvest natin, 9 months po siya. Yun na yun siya, complete buko na siya. Matamis na yung sabaw niya. Yan yung kadalasan na nakikita natin, lalo na yung nagbibenta ng buko, halo-halo. So, buko pa lang, napakinabangan nila. Then, sa 10 months old is for bukayo processing. So, yung mas matanda siya ng 1 buwan sa buko. 10 months eh. Then, sa 9 months to 11 months, from 9 to 11 months, ito naman po yung harvest natin sa lalo na sa yung may mga tanim na makapuno. So, kasi ito yung time na kagandahan na yung dapat ang makapuno natin ma-harvest sa ganito na time. Ito yung time na masarap talaga siya na gawing minatamis, ganon. Ito yung makapuno. Pagtampas nito sana sa 11 months, mag 12 months siya. Kasi magiging iba na yung lasa niya. Magkaroon na yung
form na rin yung mantika, yung oil niya. So, dapat ganito na buwan. Mature na, mag-overripe na siya eh. Then, sa ang pag-harvest po dapat, kung sa copra production, pwede tayo mag-harvest ng 45 to 60 days. Ibig sabihin, 1 buwan at kalahati hanggang 2 buwan. Then, yung para sa paggawa naman ng BCO, yung virgin coconut oil, every 30 days. Yung mature time niya, nasa 11 months siya kung nag-harvest ka ng 11 months kasi yun pwede nating gawing BCO. So, dapat every 30 days siya. Yung 1 batch lang po. Kasi pag mas bata pa siya, hindi siya magiging maganda para sa BCO production. Dito naman po tayo sa harvesting ng coconut. Methods, naturally, polling, yung hindi pa nga natin, hindi mo man siya harvestin, sabi ko kanina, mahuhulog lang yan din siya. So, pupulutin mo na lang. So, most convenient, sabi niya, hindi ka gaano makagasto, pupulot ka na lang. Yung magbunga na huhulog niya. Then, ang isa naman is gagamit tayo ng bamboo pole with sike, yung sanggot, para masunod natin yung time kung kailan tayo pwede mag-harvest na ng niyog, from 11 months to 12 months or more. Yung iba lumampas na umabot ng 13 months na nandyan pa rin sa taas. So, sungkitin na lang natin yan siya. For copra na po ito siya. Then other method, mayroon tayong pwedeng akyatin para ma-harvest yung bunga ng niyog. Then, ginagamitan ito siya ng sanggutin, yung tao mismo, kagawa siya ng hagdan. Akyatin niya yung niyog, harvestin po niya para kopra na sila. Others, yung mechanical method niya po and other climbing device. Yung ginagamitan nila ng hagdan para ma-harvest yung bunga po ng niyog. Sa madaling para yun, sa mabababa lang. Pero yung sa mataas, yun nga, sabi ko kanina, ginagamitan natin ng bamboo pole. At gaano mo yung kataas, maabot yan ng sungkit, sabi natin eh. Then sa sa paano hindi magkakaroon during transit, rolling of the fruit while they transit, dropping during loading, unloading should be avoided to prevent cracking. Yung habang kinakarga natin, siyempre, lagyan natin ng ingat, pagkarga ng mga na-harvest natin yung para hindi siya mabibiak or ma-injure na magkakaroon ng masira yung laman niya. Dapat ingat, lalo na kung nabiak yun siya, pag kinupra natin, siyempre days pa yan siya bago natin kukuprahin, magmumolds na yun, nasira na siya dahil nabiak po siya. So, dapat ingatan po natin yan sa paghakot, pag-ipon ng mga niyog. Meron po tayo dito, harvesting ng coconut, yung sanggot. Nakita na dito, yan. Kung paano ginagamit yung sanggot, nilalagyan ng pole para maabot yung bunga niya. Then, yung iba, sabi ko kanina, ginagawa nila ng hagdan, nilalagyan nila ng tawag nito sa Ilonggo yata itong papa, sabi nila, para magkaroon ng hagdan na maakyat nila yung bunga ng niyog at ma-harvest. Ang iba naman po, ginagawa nila ng hagdanan na kawayan para maakyat nila yung bunga ng niyog. Ang iba naman, may ginagawa silang improvise
na may tali pa nga yan. Ayan. So, itong isa nga tinali niya yung kahoy para may akyatan siya sa punuan ng niyog. Yung isa, tali na mismo yung ginamit niya na ilipat-lipat lang hanggang marating niya yung pinaka-itok-tok ng niyog at ma-harvest niya yung bunga na dapat nang harvestin para magiging kupra. Okay? So, tapos dito tayo sa sa data gathering na. Yung fruit and buds return, iniipon natin yung niyog, binibilang natin para malaman natin kung ilan yung na-harvest natin sa every 3 months na halimbawa kada 3 buwan mag-harvest ka. Malalaman natin doon kung ilan yung niyog na pwede na nating gawing kupra, kung ilan yung na-harvest natin. At the same time, mayroon naman tayong paano yun siya ma-estimate kung ilan ang maging pagdating na araw pag kinupra mo na siya, malalaman mo na, ma-estimate mo na kung ilang kilos yun siya yung na-harvest mo na niyog. Kasi mayroon yan siyang kupra conversion, depende yan sa pag-alaga mo ng niyog, gaano siya nagbigay ng bunga, gaano yung laman niya kakapal. So, diyan yan makakita. Lalo na pag nag-abuno ka, siyempre, dadagdag yan sa kapal ng niyog at dadagdag sa dami ng ma-harvest mo. Pag naabunuhan mo, then magandang alaga sa niyog. So, diyan siya makikita. Then, of course, pagka-harvest nyo yun ng niyog, i-detach po ninyo yung buds and coconut total number fruits harvested. Yan siya, tanggalin mo yung buds niya, yung pungango. Then, madali na yung pagbilang, then pag-account, then record mo siya. Sa little way, shake the fruits, find out the abnormal or barren fruits that are present in. So, of course, pag na-account niyo nyo, ihiwalay nyo pa rin yung abnormal, yung hindi nag-sloss. Of course, automatic yun, wala laman yun. Kung may laman man, kunti lang. Hindi katulad ng yung talagang malakas yung pag-sloss yun, maganda yung itsura ng niyog. Talagang kompleto yung kukuha yung kopra, ma-estimate na siya kung ilang niyog sa 1 kilo ng kopra pagdating ng araw pag kinopras na ninyo. Then record totally the fruits harvested including the barren, abnormal, para ma-indicate ninyo at malalaman na ninyo kung tulad ng dati. May estimate na rin yan siya na ilan yung diba, nung nakaraan, nagkumpra ka, sa ngayon, makikita mo na yan ang diferensya nila kung dumami ba siya o lumiit sa harvest mo ngayon. So, kung maganda yung pagkalaga, sabi ko kanina, pag abuno, may abuno ka, nabunuhan po natin, siyempre, magdadami yung magiging harvest po natin dyan. So, dito naman po tayo sa post-harvest operations. Sabi niya natin dito, harvested nuts are usually gathered together in a single layer or dry ground. Para sa ripening or seasoning, storage natin or seasoning to harden. Yun sa seasoning naman, para yung mag-harden yung kopra dyan, maaabot natin yung thickness ng coconut kernels, resulting for better quality kopra. So, kasi sa harvest natin, hindi man puro lahat yan brown, mayroon pa yan mga green eh. Kaya ginagawa natin, dapat paghiwalayin natin yung tuyo na bunga sa hilaw pa.
Kasi yung hilaw, isisison po natin yon para yun nga, para sa itong to harden and thickness niya para magkaroon ng quality copra. So, then sa husking, yung pagbalat, mayroon po tayong manual. Usually nakikita natin yan sa mga kung saan yung may mga kuprahan. Manual, mayroon silang ginagamit na pambalat. At saka mayroon din silang mechanical, lalo na yun sa mga planta ng niyog na para sa pagbalat ng niyog. Paghiwalayin yung balat at saka yung laman, yung kasama ng endocarp, yung shell. Para sa then about sa yung balat, yung nga sabi ko kanina, hinuhuluman yun siya ng tubig bago siya pasok sa decorticating machine, yung gilingan po ng bunot ng niyog. Ito na yung gigilingin nila yung niyog para mahiwalay yung fiber niya na ginagawang kutson, and then yung kukupit, sabi ko kanina yung kadalasan ginagamit sa yung mga mahilig sa mga tanim pang pataba. Then may mga mechanical pa gamit pa tayo dito, other post-harvest operations, yung pag-trim ng buko, panser na ilalagay lang yung niyog nila, matriman na siya, maganda na puro, maserve na yung buko na magandang pagka-trim na hindi siya matutumba, magamit natin mainom yung sabaw niya na matamis. Okay? Then mayroon rin pong gamit na yung rotary buko peeler. Mabalatan sa yung buko natin, babalatan then sa at least sa yung pag mas magandang paraan naman pag bininta mo siya maganda na yung format ng pagka-serve ng buko. Ito po siya yung rotary buko peeler. So dito na lang siguro. Anyway, kung mayroon pa kayong ibang katanungan siguro, hindi natin nabanggit dito, open naman po yung opisina namin para sagutin pa yung mga ibang gusto hindi natin nabanggit dito na at least matutulungan pa rin po tayo natin kayo na kapwa ko magmumuwasan niyo na paano pa yung dagdag kalaman na mas magandang paraan para mapagbuti, mapaganda yung pagbubunga ng nyug natin at bigay ng magandang harvest po sa atin. Salamat po. So ayan, narinig po natin sa mga medyo hindi na hindi masyado hindi nakarinig o hindi masyado naintindihan yung discussion kanina. Don't hesitate to visit the office of our Philippine Coconut Authority dito po sa Isulan nga, sir, Opo, ma'am. Opo. Diyan sa may anong street ngayon, sir? Tisa Street po, Kalawag 2, Isulan. Sultan Kudarat. Or pwede rin kayong mag-message sa FB page po ng ating ATI at ng ating PCA Sultan Kudarat. At thank you so much once again kay Sir Jesus Dakaya po, ang ating agriculturist 2 ng PCA Sultan Kudarat. Sa kinabukasan, Okay, dyan po nagtatapos na may lahad ang program ng School on Air CFIDP Episode 8. At excited na syempre ang lahat, pati na rin yung magiging makakasama natin next episode para sa susunod po na lecture po natin or discussion. Huwag po kalimutan ang ating official text line. Official text line, pwede kayong magtanong ulit dito or mag-greet. Alright? It's 0969-017
0969-8136. Ulitin po natin, 0969-017-8136. Pilipino, masinop ka. Simpleng bagay pag Para po sa pagpapatuloy, ating balikan ang kokotanong natin kanina. siguradong panalo. Ano-ano nga ba ang mga sakit na ng niyog at magbigay ng halimbawa o paano ito maagapan. Ulitin po natin, ano yung mga sakit ng mga niyog at magbigay kung paano ito maagapan. Inuulit po natin ang ating text line at 0969-017-8136. At gaya na po sinabi natin, pwedeng mag-comment sa ating FB Live ngayon. Sa kaginhawaan. Sir, baka may gusto po ba kayong batiin before we finally end our episode? Ay, okay naman po. Anyway, binabati ko rin po yung regional manager namin na si Ma'am Emily Lorion, na regional Yes, manager po namin sa Philippine Coconut Authority. Ang provincial manager namin na si Greg C. Ariliaga, Division Chief 1. At of course, yung mga kasamahan ko sa Sultan Kudarat and sa Region 12 na PCA, Sultan Kudarat. At saka rin naman po sa mga taga-ITI, Ma'am Shirley Yes Bildia, OIC. Magandang umaga din po, ma'am. At syempre, good morning sa mga SOA enrollees, lalo na sa Barangay Busok. At sa inyo po, ma'am and sir. And it's coming from Sally Memoria. At eto, good morning din daw mga kokobuhayan. Watching from Malingon, President Quirino, from Prince Pakil A. Gialudin. Alright. And once again, si Ma'am Melanie Dumali na nanonood dyan from Sinakulay, President Quirino. And ito nga po from Malingon, Sultan o PQ, Sultan Kudarat, si Milak Nodimas. Ito yung mga enrollees natin. And of course, hi to Ma'am and Sir. And the same from Leia Flores Plana. From Baysari, Pinang, mamaya nandyan kami para sa ating Digital Farmers Program po na ating training. So, kita-kits later mga farmers natin dyan. And good morning, Madam and Sir. God bless us all po. From Bingsky Bulyon sa Palado. And good morning po watching from Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. And that's coming from Hanilu and Tendencia Balinbin. And magandang umaga, Sir, Ma'am. Pa-shout out po. Okay. Watching from Barangay Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. Hello sa inyong lahat dyan, mga kanyugan natin. And good morning din daw, sabi Sir ni Eric Jan Arenga. At eto, good morning, watching from Salabaca, SCFO Incorporated, Esperanza, Sultan Kudarat. Hello po sa inyong lahat. At yung sa katanungan natin kanina na ano nga ba yung ano-ano yung mga sakit ng niyog at magbigay ng yung para maagapan siya, paano? Ang sagot niya ay leaf spot diseases. Yung sagot na isa sa mga sakit ng niyog at para maagapan po daw, sir, paggamit ng attractant. Tama ba to? Attractant. Yun yung answer ni Ellen Joy Quarisma Abalos. Alright. And want to say good morning once again sa lahat ng mga provincial government of Sultan Kudarat employees and especially to OPAG staff. Hello po sa inyong lahat. And of course, hi to my kumaring Joy. Thanks for listening. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa kanilang mga bahay, good morning. At dyan nagtatapos ang ating programa ngayong araw ng Lunes, August 1, 2024. Just like and follow our social media accounts, Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, at Instagram and Twitter at ATI RTC 12. Ayan, pwede kayong mag-text o mag-message dyan para sa ating mga katanungan. At para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang elearn.e-extension.gov.ph. Bisitahin guys, marami kayong matutunan dyan. At meron din diyang parang school parang modular class din po yan, sir. Itong e-learn program natin. Para sa lahat ito pwede. And meron din lecture dyan. And after your lectures, meron ding
exam din. Pag nakapasa kayo, automatically magkakaroon kayo ng certificate of completion at yun pwede talagang may attach yun sa mga natin future application kung may mga trabaho kung sakali, ayan. Inuulit ko, just visit elearn.e-extension.gov.ph. And of course, as what we have announced po, schedule po ng ating School on Air, every Monday and Thursday po tayo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa 91.1 Max FM Tacorong City and 105.1 FM Radyo natin Libak. And every Saturday po from 9 to 11 in the morning yung replay dyan sa may Radyo Kadulangan. And of course, want to say happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, sa mga nagsaselebrate ng kanilang anniversaries, lahat ng mga may sineselebrate. Enjoy your day, guys, and may God bless you all. Pilipino, masinop ka, simpleng bagay pag At sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remelin A. Recruiter, MSNA CS or CSO3, Deputy Director Antonieta J. Arzeo, our ISD OIC Joven Kalasagsag, Sultan Kudarat Provincial Governor Datu Pax Ali Sangki Mangudadatu, our Provincial Agriculturist Ma'am Estela or Miss Estela Sumalpong Haligado, our ATI 12 OIC Center Director Shirley L. Beldia, our PCA Region 12 Regional Manager Emeline Lorion, our PCA Sultan Kudarat Provincial Manager Greg Aliaga, and our ATI 12 CFIDP Focal Person Engineer Chufilo T. Humawan Jr. and the PCA 12 CFIDP Focal Person Lordet Estaño. Alright guys, next episode po natin ay sa darating na Uko ang buhay ko. Niyog-niyogan tayo. Alright, our next episode po ay ang ating episode 9 at matatalakay po natin dito ay ang production of good quality copra. Ayan. At makakasama po natin si Ma'am Vivian Nacion. Okay, si Ma'am Vivian Nacion, ang ating Sustainability Manager ng Cargill Philippines. Ayan, makakasama natin sa episode 9. Dito pa rin po, same hour, same station from 10 a.m. to 11 a.m. Alright guys, check your time. It's already at 10:52. Hanggang sa muling episode po ng ating SOA, ako po si Donna de la Victoria Luno na nag-iwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To God be the glory. May God bless us all po para sa ating lahat. Saan ka man ay mayroon yan. Ang buko niyog ang siyang